share ko lang sa inyo yung isang subscriber natin, nagtanong sa akin tungkol sa legal services na ino-offer ng law firm ko, Ngayon, ang binanggit niya na maganda daw yung kaso niya, tapos marami na siyang ebidensya, naipon naman daw niya, So, yun ang bungad ng conversation namin, yung bungad niya. Tapos, may mga arguments na raw siya and research na ginawa. At ang research daw niya ay galing sa sagot ng AI, artificial intelligence. Very common na ngayon, AI na yung sumasagot sa mga inquiries natin. So, ang tanong niya, kung magkano daw yung legal fee, kapag kinuha yung kaso niya, gayong marami siyang ebidensya, may mga arguments na siya, at may mga research na siya na ginawa na galing sa AI. So, ang take ko kaagad nung yun ang bungad niya sa akin is huwag ko siyang singilin ng standard rate namin kasi parang bawas na yung trabaho na gagawin dahil nga meron na siyang mga research na ginawa, so nabawasan na yung trabaho, so hindi na dapat siyang singilin. Yun ang dating sa akin, although hindi niya naman sinasabing ganun, pero yun ang dating nung ganun ang bungad niya sa conversation namin. Well, totoo naman na tayo, pagka tumanggap ng kaso, mas gusto natin ang kliyente, inaayos nila yung mga ebidensya nila. Kasi ang lawyer ninyo, hindi naman talaga pwede mag-imbento ng facts of the case yan. Kayo ang magkukwento ng facts of the case, yung lawyer ninyo, magpe-present lang yan ng facts. Tapos, gagawa niya ng arguments based sa kung ano ang batas na applicable dun sa facts ng kaso mo. So, hindi siya mag-iimbento ng facts para sa'yo. Pero, yung ikaw ang mag-research gamit ang AI, tapos parang ida-downplay mo yung effort na gagawin ng lawyer mo kasi meron ng research na ginawa ka sa AI, baka iba ang pagkaintindi mo sa scope ng legal services kapag ganyan. There is no doubt na malaki ang tulong ng AI sa mga panahon ngayon. Napakaraming mga information na mahirap tayong makakuha noon, na isang search mo lang sa AI, nakukuha mo yung sagot, or at least yung alam mo na parang yun ang sagot, kasi wala naman talagang kadalasan confirmation kung tama yung sagot o hindi, parang palagay mo lang, So, ang tanong, safe ba na kung ikaw yung common person or layman, mag-rely ka sa mga AI para sa pag-determine ng kaso mo, or kailangan pa talagang kumausap ng lawyer, para maipaliwanag sa iyo yung kaso mo or maiporma, So, on the extreme aspect ng usapan na to, in the future kaya mapapalitan ng AI ang mga lawyer, or can the AI information substitute the knowledge of the lawyer dun sa batas? So, para na masagot yan, nag-experiment ako, ng isang question lang. Gagawa pa ako ng maraming questions in the future. Yung question about a legal issue, at sinubukan kong i-search ito sa AI, simple AI lang, yung sa Google lang, hindi ito yung nakasubscribe, Although meron akong subscribed AI, pero sasabihin ko mamaya sa inyo kung ano yung sagot, pero hindi ko ipapakita sa screen kasi baka maka-copyright, ang sagot ng AI versus ano ba ang sagot na alam ng lawyer. I-compare natin dito. So, panoorin niyo to. So, ang question na ibabato natin sa AI, if you were prevented from reporting for work, what case should you file?
So naka-ready na yan, isi-search ko na lang. Sige, i-type ulit natin, ano. Naka-prompt na yan kasi kanina ko pa sinearch yan. Ulitin ko lang, no, para masiguradong ma-prompt talaga natin yung AI dun sa ganyang tanong. So, the question again is, if you were prevented from reporting for work, what case should you file? No? Ayan na. So, ang sagot sa atin ni AI dito, a complaint daw for illegal dismissal ang ipa-file, no? So, makikita mo, nilagay niya dyan na under Article 279 of the Labor Code na considers you illegally dismissed if you are willing and able to work but blocked from doing so, no? To resolve this, you can take the following. Sabi niya, request for assistance, yung saya na nga, file a complaint with the NLRC if mediation fails. Tapos, important evidence na to gather, yung mga incident reports, written notices, emails, or text message from your employer, certificate of employment. So, yan ang sagot ni AI. Kapag ang lawyer ba na aral sa batas nag-involve dito, ano ang magiging thought process or sagot ng lawyer dito? Ganito, ang unang ibabato dito is paano ka pinrevent. Diba? Kung pinrevent ka, gaya niyan, papasok ka sa gate, hinarang ka, sinabihan na hindi ka pwedeng pumasok kasi bawal ka, no? Or nakatanggap ka ng text na wag ka nang pumasok, pinrevent ka rin, di ba? Or nakatanggap ka ng email or tinawagan ka the night before na wag ka nang pumasok, so pinrevent ka rin nun, no? So ang lawyer i-explore muna yung mga facts leading you to say na pinrevent kang pumasok, no? Kasi ang facts of the case napaka-importante para maka-arrive ka sa kung ano ang applicable law sa sitwasyon na yan. Hindi mo agad masasabi na meron ng illegal dismissal na nangyari kasi gaya niyan, ang AI nag-conclude na agad na merong illegal dismissal. Yun daw yung pwede mong ikaso, no? Without first determining or without first having an information kung paano ka na-prevent, no? So walang ganong opportunity si AI to explore that possibility, pero nag-jump siya into conclusion na merong illegal dismissal agad, no? Nasabi nga niya na ang Article 279 daw ng Labor Code i-consider na illegally dismissed yung ganon. Now, kinote ni AI ang Article 279. Kung titinan mo, ano ba yung Article 279? Itong provision na ito, pag tiningnan mo sa renumbered na labor code, ang Article 279 pertains to notice of strike na kailangan sa mga union na gusto mag-strike, no? At saka notice of lockout sa mga kumpanya na gusto mag-lockout ng mga empleyado nila. So, kung babasahin mo yung Article 279 in a renumbered labor code, wala namang nakalagay doon na about illegal dismissal involving this situation na binanggit natin. So, most likely, ang sinasabing Article 279 ng AI, yung dating Article 279 bago ma-renumber ang labor code, na ngayon ay Article 294. So, ang ibig sabihin ng AI, sa panahon ngayon, binabato pa rin yung lumang provision ng labor code bago ito ma-renumber. Ang renumbering ng labor code nangyayari 2015. Pero 2026 na ngayon, ang binabato pa rin na provision ng AI ay yung provision na noon pang 2015. Ang Article 279, hindi na Article 279 ngayon. Article 294 na. Ang Article 294, ito yung security of tenure provision sa labor code na nakalagay doon na no regular employee shall be dismissed except for just cause or when authorized by the labor code, no?
and an employee who is illegally dismissed from service shall be entitled to full back wages, no, from the time the compensation was withheld from him up to the actual reinstatement, no. So ito na yung Article 294. What does this show you? Sinasabi natin na huwag tayo masyado mag-rely muna sa ngayon sa AI, kasi kung i-scorean ko yung AI dito, 20 out of 100 ang binato niyang sagot sa tanong, no, at saka yung mga information na binigay niya. Mamimislead ka kapag umaasa ka lang talaga sa AI. Now, I'm not saying na AI cannot improve. It will improve. Napakatindi ng artificial technology. Pero mag-ingat pa rin tayo, and I don't think at this point it will replace yung mga lawyers, no? Kasi the difference, the key difference between the knowledge of AI and the lawyer is the judgment call, the wisdom, no, ng isang abogado. Ang AI, hindi mo masabihan na merong wisdom sa pag-weigh ng mga napakaraming sirkumstansya. Minsan may mga gut feeling na walang ganun ang AI, of course. So sa gut feeling, minsan ito yung mga information na generate ng isang abogado na naaral dun sa batas, no, na na-generate niya yung ganong information na hindi niya kailangan makita yung mga textual information. Walang cognitive input, pero nakapag-arrive siya sa ganong judgment, sa ganong conclusion. May mga ganon na I don't think merong ganong AI, kasi ang AI lagi kailangan mo may input yan eh. Itong sinasagot sa atin ng AI galing na naman sa kung pinag-upload ng mga tao for the past so many years, decades, etc., no? Pero wala pang na-feed na info sa AI para makapag-produce ng magandang judgment. I don't think makakaya niya the way it is right now. So ang masasabi lang natin sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood sa atin, walang masama na nagre-research kayo sa AI, pero huwag masyado mo na mag-rely. Kung afford ninyo, mag-consult talaga kayo sa lawyer sa mga kaso ninyo, no, para hindi kayo maligaw. Ngayon, kung money is an issue, then meron naman tayong Public Attorney's Office. Maraming magagaling tayong abogado sa Public Attorney's Office. Konsultahin ninyo, no. Wag tayong magmagaling. I'm not saying na may nagmamagaling sa mga nagtatanong sa atin, pero baka lang, no, masyado kayo maging overconfident dahil sa mga nakikita ninyong sagot sa AI. So wag tayo masyado magmagaling, no. Always seek an expert pagdating sa mga bagay na hindi naman inyong competence, no. So AI, nakakatakot, very fast ang kanilang pag-evolve, pero marami pang mali. In fact, mas mali yung nakuha kong sagot doon sa AI na nakasubscribe ako, no? So maraming mali. So nakakatakot yung na mag-rely 100% sa mga ganyan. So again guys, I hope na na-clarify natin to. I will present more AIE questions in the future. Pag-aralan natin para makita natin yung trend of how these things are going. So with that, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.